Tita, tulungan kita. Salamat sa tulong. Walang anuman yan. Matatag talaga ang katawan ko. Malakas ako. Ikaw si Shenmai? Mataba ka nga, malakas ka pa. Kung hindi ka magpapakasal kay Mang Lee, sino pa ang kukuha sa'yo? Mula nang pumanaw ang mga magulang mo, inaasahan kitang makapagbigay ng dote bago kita tinanggap. Huwag kang umasang mananatili ka sa amin nang walang ambag. Kailangan kong makahanap ng trabaho. Dapat akong mabuhay sa sarili kong sikap. Shenmai. Tulong! Ninakawan ako! Tulong! Ninakawan ako! Nagnakaw ka na. Tatakas ka pa? Heto. Bilog at malusog ang itsura at mabuti pa ang puso. Sa isang tingin, mapalad na dalaga ka. Gusto kita. Mag-asawa ka ng apo ko, ayos lang ba? Shubay, may napusuan ng lola mo, isang mapalad na dalaga. Ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Salamat sa pagtulong sa lola ko. Kumpleto ba ang mga dokumento mo? Ngayon, pwede na tayong magpakasal sa loob. Sino ang mag-aakala? Dahil sa isang mabuting gawa, nakakuha ako ng napakagwapong asawa. Lalaki, lumapit ka ng konti sa babae. Babae, lumapit ka ng konti sa lalaki. Sige, simulan na natin. Tingnan. Binabati ko kayong dalawa sa inyong pag-iisang dibdib. Hindi ko inakala na bigla na lang akong ikakasal. Pero okay lang, para hindi na ako pilitin ng tiyo at tiya kong ipagpakasal sa matandang lalaki sa baryo. Pero huwag kang mag-alala. Gagampanan ko ang lahat ng tungkulin ng isang asawa. Pero hindi ba ikahihiya mo ang itsura ko? Hindi ang panlabas na anyo ang pinakamahalaga. Ang ugali ang mas mahalaga. Aalis ako ng bansa para sa ilang bagay. Tanggapin mo ang card na ito. Walang password. Hintayin mo ako. Babalik ako para sa'yo. Hoy, kailan ka babalik? Mukhang tama ang napangasawa ko. Dahil jologs ang itsura ko at mataba ako, laging inaapi sa kumpanya. Pisikal na trabaho lang ang kaya kong gawin. Pero okay lang. Basta't masipag kang magtrabaho, makakamit mo pa rin ang halaga ng sarili mo. Tabi, nandito na si Amo Zo sa opisina galing sa ibang bansa. Ang pangangatawang ito, parang pamilyar tingnan. Huwag kang mag-standby. Anong tinitingnan-tingnan mo? Si Boss Chow Bai para sa'yo, isang probinsyana? Isang jologs mula sa probinsya. Ang taba-taba mo na. Nangangarap ka pa rin? Ang presidente ng Joe Corporation? Nakakatawa talaga. Narinig ko, si Manager Song ay matagal nang may gusto kay Boss Chow. Ilang taon na siyang naghihintay sa kanya. Ngayong bumalik na si Boss Chow, malamang ay pakakasalan na siya. Mabuti na ang asawa ko. Sobrang okay na. Sinong may pakialam diyan sa Boss Chow na yan? Kung hindi lang dahil ang tagal naming hindi nagkita, medyo hindi ko na maalala ang mukha niya. Boss Chow, nalaman ko lang. Yung card na iniwan mo sa misis mo, hanggang ngayon ay isang beses man lang hindi nagamit? Mukhang, hindi talaga siya nagpakasal para sa pera. Ang husay talaga. Nang lola ko tumingin ng tao. Boss Chow, nakapagod po siguro. Baka gusto niyo po ng kape para magising? Ilagay mo diyan. Pasensya na po, Boss Chow.
Ang clumsy ko po. Pupunasan ko na po. Tawagin mo ang janitor para maglinis. Hoy, Shubay, Lola, naayos ko na po lahat ng trabaho ko sa abroad. naalala mo pa ba na may lola ka? Pagkatapos ng kasal, iniwan mo agad ang asawa mo at nag-abroad ng 3 taon. Naalala mo ba ang nararamdaman ni Maymay? Sa loob ng 3 taon, sobrang inalagaan ako ni Maymay. Napakabuti niya. Umuwi ka agad. Kung hindi, hindi ko maipapaliwanag kay Maymay. Sige, alam ko na. Uuwi ako mamayang gabi. Tumigil ka. Mayroon pa po bang ibang ipag-uutos, Sir Chow? Pakidala mo na lang itong kape. Magandang araw, Miss Chen. Shenmai, simula ngayon, ikaw na ang bahala sa paglilinis ng opisina ni Sir Chow. Madalas na tayong magkikita. Siguraduhin mong panatilihin ang distansya. May asawa na siya. Huwag kang mag-alala, may asawa rin ako. Sobrang kontento ako sa mister ko. Mabuti naman. Kumusta? Magandang araw, G, Zo, ako, si Shanai. Alam ko. Ang asawa ko. Abala ka siguro sa labas, no? Huwag kang mag-alala sa lola. Nandito ako palagi para sa kanya. Malakas pa naman ang katawan niya. Sinabi na sa akin ng lola. Sabi niya, napakahirap ng pinagdaanan mo. Trabaho ko naman yun. Mag-asawa tayo. Huwag kang mahihiya. Sige, tawagin mo ako pag-uwi. Magandang araw po, Ginoong Joe. Parang pamilyar sa akin ang mukha niya. Siguro nag-iisip lang ako ng sobra. Shubay, may magandang balita galing sa project department. Ang pakikipagtulungan sa pamilya Wang, si Ji Wang, mismo ang pupunta sa kumpanya para pag-usapan ng mga detalye sa inyo. Bakit ang dumi-dumi ng sahig? Saan naman kaya nagtagong nag-iinarte si Shenmai? Tinatawag mo ako? Ganito ka ba magtrabaho? Saan ka na naman nagpunta para magbulakbol? Hindi naman ako tagalinis. Hindi naman talaga trabaho ko to. Kanina, sa daan papasok, may nakita akong matandang hindi maganda ang pakiramdam. Tinulungan ko siya, kaya ako nahuli. Huwag mo akong subukan. Ang Zoe Corporation ay isang kilalang malaking kumpanya. Maraming mayayaman dito na hindi mo kayang pantayan sa buong buhay mo. Kung makita nilang marumi ang opisina at ayaw na nilang makipagtulungan, kaya mo bang panagutan yan? Kasalanan ko po. Lilinisin ko na po. Sandali. Itong mga dokumento, bukas, ayusin mo. Kung hindi, huwag ka nang pumasok. Ah, ang dami naman nito. Tumigil ka nga, linisin mo na agad ang sahig. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit kaya nag-employ ang kumpanya ng isang tamad na ito na ang taba-taba pa? Kung mali ako, pwedeng pagalitan mo ako. Pero wala kang karapatang manlait sa personal kong pagkatao. Sumasagot ka pa? Mali ba ako? Gaya mo? Mataba at tamad? Walang silbi. Sinapak mo ako? Saan niya nakuha ang lakas na yon? Tigilan niyo. Anong nangyari? Ginoong Zoe, si Shenmai po, ayaw niyang magtrabaho ng maayos. Tingnan mo, ang daming dumi sa sahig. Talagang hindi siya nagsumikap sa trabaho. Sabi ko na nga ba, hindi dapat kumuha ng ganyang matabang babae. Hindi naman talaga ako tagalinis. Kayong mga may diskriminasyon sa akin, kaya nyo ipinasa sa akin ang mga mabibigat na trabaho. Huwag na kayong magtalo. Ang Joe Corporation sa pagpili ng empleyado ay laging nakabase sa kakayahan at karanasan. Kailan pa naging basehan ang itsura para husgahan ang pagkatao ng isang tao? Kamukha niya talaga ng asawa ko. Hindi rin siya nagdiskrimina sa akin dahil sa tabako. Sir Joe, si Ginoong Wang. Habang papunta rito ay muntik nang maaksidente. Anong nangyari? Bakit hindi mo agad dinala sa doktor? Hindi na kailangan ayon kay Ginoong Wang siya'y iniligtas ng isang empleyado ng kumpanya natin na nagngangalang Shenmai. Mabuti samahan mo muna si Ginoong Wang papunta sa conference room. Mamaya ako na ang makikipag-usap sa kanya para sa partnership. Hindi na kailangan. Ayon kay Ginoong Wang, ang Zoe Corporation ay may empleyadong napakagandang katangian. Magiging maayos ang partnership, kaya diretsyong pipirma na siya ng kontrata. Magaling. Sige mamaya. Diretsyong makikipag-usap tayo sa kanya para sa partnership. Opo, Sir Joe. Dahil sa pagtulong ko sa matanda na maliit na bagay lang, ay naantala ang malaking trabaho kong paglilinis. Paano naging pagkaantala iyon? Maganda ang ginawa mo.
Paumanhin, Shen Mai, nagkamali ako sa'yo. Ang Joe Corporation ay hindi dapat sa pamamagitan ng itsura ng isang tao ay humusga sa kanyang pagkatao. Ang ganitong pangyayari ay hindi na dapat maulit. Ang iyong bonus at performance pay sa buwang ito ay kanselado. Opo, Sir Zhou. Ang partnership na ito ay nakamit ng maayos at matagumpay dahil sa'yo. Ang iyong sahod sa buwang ito ay dodoblehin. Salamat, Sir Joe. Maymay, nakarating ka rin. Maghugas ka na ng kamay. Sabay tayong kakain. Lola, may magandang balita ba ngayon? Mukha kang masayang masaya. Hindi mo ba nakita si Shubay? Uuwi siya ngayon? Uuwi pala si Ginoong Joe ngayong gabi. Malamang nasa daan na siya ngayon. Ngayong gabi. Kayong dalawa ay magkakaroon na rin ng inyong gabi ng pag-iisang dibdib. Ayan, pag-usapan mo ang tao. Darating. Bubuksan ko na ang pinto. Matagal tayong hindi nagkita. Malaki na ang pinagbago ng itsura ko. Makikilala pa kaya ako ni Ginoong Joe? Ikaw pala? Nasaan si Shubay? Sabi ng president, napakaganda raw ng kita ng proyekto ngayong araw. May mga susunod pang dapat asikasuhin. Baka matagalan pa siya, pero may dala siyang regalo. Ipinaabot muna sa inyo. Medyo umayos na rin ang batang to. Alam na bumili ng mga bagay na gusto ng babae para mapasaya ka. Ayos lang. Mas importante ang trabaho ni Jijo. Alam ko na hindi ako nagkamali. Ang apo ko, nakapag-asawa ng mabuting babae. Huwag na nating hintayin. Tayo na muna ang kumain. Lola, nandito na ako. Hi, itong batang to, nakauwi ka rin. Halika rito, tingnan ka nga ng lola mo. Sa loob ng 3 taon sa ibang bansa, napakahirap siguro. Pumayat ka ng husto. Marami kang ininom, ano? Kakauwi ko lang. Nakapagkasundo na agad sa isang malaking proyekt. Masaya ako, kaya sumobra ng konti ang inom. Hinahanap mo ang asawa mo, ano? Maaga pa ang pasok bukas ni Mai. Kailangan niyang gumising ng maaga. Pinauna ko na siyang matulog. Nagtatrabaho pa rin siya? Sinabi ko na rin sa kanya, bilang may bahay ng pamilya Zhou, hindi na niya kailangang magtrabaho. Pero matigas ang ulo ni Mai. Gusto niyang umasa sa sarili niyang kakayahan para kumita. Hindi siya mahilig sa kasiyahan. May sarili siyang mga hangarin. Mabuti yan. Tingnan mo nga, sino ba ang pumili ng asawa mo? Napangasawa mo si Mai, swerte mo. Siya na. Matagal mo na ring hindi nakikita si Mai. Huwag mo namang makalimutan ang itsura ng sarili mong asawa. Sige na, pumunta ka na. Baka mainip na si Mai sa paghihintay. Baka naman si Jijo. Kumalma ka, Shenmai. Kahit na 3 taon na kayong kasal, halos ito pa lang ang unang pagkakataon na magkasama kayo sa isang kwarto. Si Jijo, hindi naman siguro pipilitin ako, di ba? Nakaistorbo ba ako? Hindi naman. Hindi mo kailangang kabahan ng ganyan. Pagkatapos ng kasal natin, agad tayong nagkahiwalay ng 3 taon. Hindi pa tayo gaanong magkakilala para magkatabi sa kama. Kapag handa ka na, babalik ako. Alis na ako. Palang pala si Mr. Zhou ay napakarespetuoso. Mai, halika't kumain ng almusal. Maaga pa lang ay umalis na si Shubay. Luto ito ng lola mo. Halika, tikman mo. Lola, hindi na ako makakakain.
Mahuhuli na ako sa trabaho. Hindi pwedeng ganoon. Ang kalusugan ang pinakamahalaga. Dapat kang kumain kahit konti. Hindi naman mas mahalaga ang trabaho kaysa sa katawan. Nako, huli na talaga ako. Itong bata. Nagmamadali ng ganyan. Nakalimutan pa ang kanyang handbag. Kailangan kong dalhin ito sa kanya. Huli ka, alam mo ba? Pasensya na, huli ako. Pero may trabaho ako na hindi pwedeng maantala. Papasok na muna ako. Ano? Gusto mo pang pumasok? Dito ako nagtatrabaho. Bakit hindi mo ako papapasukin? Bakit? Dahil ikaw ay ilang oras na nahuli. Sa trabaho mo, ganyan-ganyan ka lang? Kung hindi, bukas, huwag ka na lang dumating. Kung huli ako, bawas sa sahod ko, okay lang. Pero bakit mo ako pinagbabawalang pumasok? Si Manager Song, narito na po kayo, tuloy po. Anong gusto mo? Si Manager Song ay nahuli. Bakit siya pwedeng pumasok? Dahil ikaw, isang probinsya ng Jologs, ay hindi karapat-dapat ikumpara sa akin. President Joe, ayon sa report ng reception, pumunta ang lola ninyo sa kumpanya. Bakit kaya bigla pumunta si Lola sa kumpanya? Daw po ay para ihatid ang bag ni Mrs. Kaninang umaga, nagmamadaling umalis si Mrs. kaya nakalimutan ito. Ano? Tama ba ang narinig ko? Ang asawa ko pala ay nasa sarili naming kumpanya? Sundin ang mga regulasyon ng kumpanya. Huwag mong hayaan ang mga taong walang kwenta na makapasok. Tagapamahala, Song? Huwag kang mag-alala. Anong tingin-tingin mo? Tagapamahala, Song at Pangulo Joe. Magkapareho ang kalagayan ng pamilya. Magkasama silang lumaki. Hindi mo, isang probinsya ng babae, kayang pantayan. Responsable ako sa paglinis ng opisina ni President Joe. Kung nahuli ako ngayon, hindi ba natatakot kang parusahan ka ni President Joe? Ikaw ang nahuli, kasalanan mo yan. Huwag mong idamay ang iba. Dahil kaya sa nangyari kahapon, na kinaltas ang sahod mo, sinasadya mong mangaway, di ba? Sinasadya kong mang-away. Anong problema? Isang probinsya ng babae ay nakikipag-away pa sa akin? Hindi ko talaga papapasukin. May, dinala ko ang bag mo, Lola. Bakit hindi ka pa nakapasok? Salamat, Lola. Nahuli ako. May tao na hindi ako pinapapasok. Alam ko ang kumpanya ay may paraan para sa mga nahuling empleyado. Pero walang sinasabi na pagharang sa pasukan. Sinabi kong hindi pa papasukin. Hindi pa papasukin. Matanda ka. Huwag kang makialam. Grabe ka! Ang babae mo, maganda ang mukha. Bakit mo inaapi ang apo kong babae? Matanda. Tingnan mo ang suot mo. Mukhang mahirap. Malamang ang apo mo ay probinsyano rin. Shenmai, bagay ka lang sa mga probinsyano. Oo nga. Ang kasintahan mo, baka katulad mo ay mataba rin? May, tama ang ginawa mo. Dapat lang yan. Hindi mo natutunan sa huli? Sinaktan mo pa ako? Sige, hindi ako makakapigil sa'yo. May ibang makakapigil sa'yo. Guard! Nagpapaligaw ka sa akin, di ba? Kung susuntok mo ang dalawang probinsyanong to, ay papayag ako na makipagrelasyon sa'yo. Huwag mong hawakan ang lola ko! Matanda, umalis ka na kung ayaw mong masaktan. Gusto mong mamatay? Tumigil ka! Ginoong Joe, bakit po kayo nandito? May, hindi ka ba nasaktan? Huwag kang mag-alala, Lola. Hindi nila ako kayang saktan. Lola, natakot po kayo. Ako ang nahuli. Ikaw, si Mr. Joe? Grabe. Paano naging presidente ng kumpanya ko ang asawa ko? Kayong dalawa, hindi ba nagkita kagabi? Bakit parang hindi kayo magkakilala? Ang nangyari kagabi, may problema. Hindi ko alam na nagtatrabaho ka sa Joe Corporation. Ikaw po ang matandang madam. Kanina ako ang walang pakundangan. Isang pagkakamali lang po. Huwag po kayong magdalamhati. Kanina sinabi mo pa ako ay matandang hayop. Sinabi mo rin ang apo ko ay walang kwentang probinsyano. Ako ang nagkamali. Ako ang bulag. Ano ba talaga ang nangyari? Dahil kahapon sa pagbabawas ng performance pay, ay nagalit siya sa akin. Kaya ngayon ay sinadya niyang mang-istorbo. At inapi ang lola ko. At pinahirapan ang empleyado ng kumpanya. Magaling ka talaga. Ang Joe Corporation ay hindi kailangan ng mga oportunista. Dalhin siya palayo. Ginoong Joe, alam ko ang pagkakamali ko. Salamat sa tulong mo ngayon. Sa pagitan nating mag-asawa, kailangan pa ba nating gawin ito? Mahal. Nakikita kong maayos ang samahan ninyong mag-asawa at magkasundo. Kaya uuwi na muna ako. Ingat po kayo sa daan. Ingat, Lola. Bakit hindi ko alam na dito ka pala nagtatrabaho sa kumpanyang ito? Hindi ko rin alam na ang asawa ko ang boss ko. Kung gusto mo,
Ililipat kita sa tabi ko. Wag na. Mas gusto kong umasa sa sarili ko. Si, basta komportable ka. Oh. Oo nga pala. Ang relasyon nating mas mabuting huwag muna ipagkalat. Sa tingin ko, maaapektuhan nito ang samahan natin. Hindi pwedeng sabihin kanino man? Oo, sige. May pulong pa ako mamaya. Mauna na ako. Si, Sabihan mo sila na magkikita-kita tayo pagkatapos ng 10 minuto sa conference room. Siya, saw. Shubay, tutulungan kita ayusin ang kurbata mo. Si tagapamahala Song at si G. Joe, talagang bagay na bagay sila. Okay na. Salamat sa tulong mo ngayon. Pero sa susunod wag na. Kaya ko naman. magkakilala na sila noong bata pa. Hindi mo ba narinig? Noong bata pa si tagapamahala Song, gusto na niya si G. Joe. Kaya nga siya pumunta sa Joe's group. Dati raw sinabi ni G. Joe na may isang tao na laging nasa puso niya. May ibang tao sa puso niya. Tagapamahala Song kaya yun? Siyempre, siya lang naman. May iba na sa puso niya, pero pakakasalan niya ako? Oo nga, siguro ang kasal na to, pinilit lang siya ng lola niya. Mula pa sa simula, hindi dapat nangyari ang kasal na to. Ginoong Joe, kailan niyo po balak ipahayag na ikinasal na kayo? Huwag muna. Panatilihin muna nating sikreto ito. Sige, Ginoong Joe. Titiyakin kong hindi ito makakalabas sa bibig ko. Sisiguraduhin kong walang sino man sa kumpanya ang makakaalam na may asawa na kayo. Shubay, anong sinabi mo kanina? Ikakasal ka na? Ginoong Joe, ito. Shubay, may pamilya ka na pala. Oh, Bakit ka ikakasal? Sino ang mapapangasawa mo? wala kang kinalaman dito. Alam mo namang ikaw ang dahilan kung bakit nagtatrabaho ako sa Joe Corporation. Matagal na kitang sinabihan. Hindi pwede sa atin. Ang lupit mo naman. Ano? May gulo sa harap ng pinto. Siye, alam ko na. Shen Mai, ikaw, walang utang na loob. Lumabas ka riyan. Lan, ang buhay mo ngayon ay komportable na pala, ha? Tito, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Ngayon, bigla kang nawala. Yun pala, pumunta ka sa lungsod para namumuhay ng maginhawa. Saan man ako tumira? Wala kang pakialam. Buisit! Malapit na kamag-anak kita. Pinag-aral kita ng ilang taon. Ngayong umasenso ka na. Hindi ba dapat magbigay ka ng konting tulong sa akin? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Mabuti nga at hindi kita isinumbong sa pang-aabuso. Umalis ka na. Walang puso ka talaga. Hintayin mo lang. Binibini, ikaw ay? Ako si Song. Tagapamahala ako ng kumpanyang ito. Si Shen Mai ay pamangkin mo? Siya ngayon ay nakikisama na sa Pangulo Joe ng kumpanya. Ang yabang-yabang. Shen Mai, sarap lang ng buhay ang alam. Tagapamahala Song, pasensya na. Talagang hindi maganda ang ugali ni Shen Mai. Ngayon, dahil medyo maganda naman, nagsisip-sip siya sa presidente. Kung bigyan mo siya ng leksyon para sa akin... Ang card na ito, iyo na. Tagapamahala Song, ang batang ito, hindi siya marunong. Bilang nakatatanda, dapat ko siyang disiplinahin. Siye? Narinig ko nagpagawa si President Joe ng espesyal pulseras na puno ng brilyante. Napakamahal. Narinig ko rin. Ang custom na pulsera ng brand na ito, para lang ibigay sa magiging kapareha. Hindi ko alam kung kanino. Ibibigay ni President Joe. Hindi na kailangang hulaan. Siyempre, ibibigay kay tagapamahala Song. Magkasama silang lumaki. Malalim talaga ang samahan nila. Ang ganda. Nasa puso pa rin ako ni Shubay. President Joe, ano ang kailangan mo? Bakit mo ako palaging iniiwasan? Hindi kita iniiwasan. Bigay mo ang kamay mo. Anong ginagawa mo? Gusto mo ba? Singsing para sa kasal. Ibibigay ko sa'yo ang tunay mamaya. Hindi ko pwedeng tanggapin. Masyadong halata sa trabaho. Okay lang. Pwede mong itago sa manggas.
Walang makakakita. Sabihin mo lang sa akin, gusto mo ba o hindi? Shenmai, anong ginagawa ninyong dalawa? Amo Senmei, naipit kasi ang pulso ko. Tinitingnan lang ni Amo Joe. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Shenmai, masyado ba akong magalang sa'yo? Tito, bakit ka nandito na naman? Ayos ka talaga, batang babae. Nang mamatay ang mga magulang mo noon, matabat tanga ka. Kung hindi kita tinanggap, mabubuhay ka kaya hanggang ngayon? Ngayong nagtatrabaho ka na sa lungsod, nakalimutan mo na ang tito mong nasa probinsya. Bakit hindi mo isipin kung paano mo ako tinrato noon? Hindi ba ako mabuti sa'yo? Niligawan mo si Mang Lee, Kung hindi ko. pinigilan ang usapin, at ipinagkasundo kayo, ang mukha ng pamilya natin ay matagal nang napahiya dahil sa'yo. Grabe, ang laki ng chismis. Huwag kang magsinungaling dito. Magsinungaling? Ayaw mo lang aminin, di ba? Nasa bahay ngayon si Mang Lee, hinahanap ka. Pwede bang magsinungaling yan? Ngayon, pumunta ka sa lungsod. Ano na naman ba ang balak mo? Gusto mo na namang mambola ng mayamang amo? Ganito pala si Shenmai? Hindi ko inakala. Noong pumunta si Mang Lee sa bahay, para sa pera ng bigay kaya mo ako ipinagbili sa kanya. Ang lakas ng loob mong siraan ang nakatatanda. Kayong dalawa ni Mang Lee ay nagkagustuhan. Anong kinalaman ko diyan? Ikaw talaga ang gumawa niyan. Sige. Yung nangyari noon, wag na nating pag-usapan. Ngayon, wala ka namang kakayahan. Paano ka nakapasok sa kumpanyang ito? Hindi ba't gusto mo lang magpalaki sa isang mayamang boss para umangat ka agad? Anong kalokohan ang sinasabi mo? May asawa na ako. Nag-asawa? Hindi mo man lang sinabi sa pamilya? Nagpakasal ka na? Malamang niloko ka lang ng lalaking iyan sa labas. Noon pa, sa baryo, pangalan mo. Ay sira na. Ang lalaking magpapakasal sa'yo, malamang wala ring silbi, isang walang kwenta. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin. Sumama ka sa akin. Halika. Itong pulseras na ito, bakit parang pamilyar? Senmai, ikaw pala ang may suot nito? Ito ay regalo sa akin ng asawa ko. Hindi tama yan. Ito yung espesyal na ipinagawa at ipinamigay ni President Joe. President Joe, ang boss ninyong lahat. Hindi pwedeng nagkamali dito. Hindi ako nagkakamali. Ang pulseras na ito na puno ng brilyante, espesyal na ipinagawa ni President Joe sa isang international na designer. Nagkakahalaga ito ng 1 bilyon. Isa lang ito sa buong bansa. Siguradong sigurado ako. Shenmai, hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi na nag-asawa ka ng probinsyano? Ngayon, sabihin mo nga, paano mabibili ng asawa mong magsasaka? Ang isang espesyal na pulse Ares na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Itong pulseras na ito, baka naman ninakaw niya. Dati, lagi kong naririnig na ang mga taga-probinsya ay mahilig magnakaw. Akala ko, hindi totoo, pero ngayon nangyari na sa amin. Maniwala kayo o hindi, hindi ako ang kumuha niyan. Huy, ninakaw mo ang gamit ng amo, tapos gusto mong tumakas, hulihin siya. Lan, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Ang sakit! Bitawan mo ang kamay ko. Hindi ko bibitawan. Kahit na may problema talaga si Shenmai, Dapat ay kay Amo Joe. ipaubaya ang pag-asikaso. Umalis ka dyan. Kamag-anak mo ba siya? O kamag-anak mo siya? Bilang nakatatanda, narito ako para disiplinahin ang nakababata. Anong pakialam mo? Sobrang busy si Amo Joe. Hindi niya alam na ako, bilang nakatatanda, ang nagdidisiplina para sa kanya. Umalis ka! Ikaw talaga, Lan. Kahit gaano kalakas ang lakas mo ngayon, wala ring magagawa. Kung hindi kita kayang disiplinahin, kaya ko namang sirain ang pulseras na ito. Umalis ka nga dyan! Hoy, nakita naman ng lahat ito. Ang pulseras na ito, Siya ang sumira nito. sabihin nyo sa inyong si Ginoong Zoe, dalhin nyo siya pabalik para makita si Ginoong Zoe. Tara na. Anong ginagawa nyo? Ay, ikaw yata ang amo ni Maymay. Ang malaking amo no. Tiyuhin ko siya. Ang batang to, hindi nag-aaral ng mabuti, ninakaw ang pulseras nyo. Kaya dinala namin siya rito. Anong ebidensya mo? Ang pulseras na ito. Regalo ko sa kanya ang pulseras na ito. Ha? Hindi pwedeng mangyari yon. Ginoong Joe, may pamilya ka na pala? Oo, may pamilya na ako. Nasa kamay pala ni Shenmai ang pulseras. Siya kaya ang misis ng presidente? Nagkakamali kayo. Dahil lang tinulungan ko si Lola Joe noon. Ito lang ay regalo ni Ginoong Joe. Bilang pasasalamat sa akin. Bakit sinabi mo noon, galing sa asawa mo? Yung mga lihim na may gusto sa akin. Di ba asawa ang tawag nila sa akin?
Di ba nyo naririnig, Shen Mai? Halatang halata na may gusto siya sa akin? At isa pa, Shen Mai, ako ay may pamilya na. Mula ngayon, mag-ingat ka sa pagtawag mo sa akin. Siguradong mag-iingat ako sa susunod. Hindi pala totoo ang hinala. Bumalik na kayo sa trabaho. Hindo. Kahit na ikaw ang tunay na tiyuhin ni Shen Mai, sino ang nagpahintulot sa'yo na ganyanin siya? Aray! BB Boss Joe! Ako po ay bulag at hindi nakakilala sa inyo. Nagkakamali po ako. Maaari po bang? Patawarin ninyo ako? Patawarin ka? Hindi pwede. Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, bayaran mo ang kwintas. O kaya, ipapahuli kita sa pulisya. Ikaw ang bahala. Hindi. Ito ay hindi pwede, Sir Zo. Wala po akong ganoong kalaking pera. Isang probinsyano lang po ako. Ako ang haligi ng aking pamilya. Kung makukulong ako, ang buong pamilya ko paano na ang kakainin? Ngayon ka lang natakot? Nang inaapi mo si Shen Mai, ano ang iniisip mo? Mahal, ang taong ito ay ibibigay ko sa iyo para pagpasiyahan. Ano man ang gusto mong gawin sa kanya. Pwedeng-pwede. Ha? Hindi ba't napagkasunduan natin na hindi muna ilalabas ang ating relasyon? Bakit mo agad sinabi? Inapi ka na at umabot na sa akin. Kung hindi ako kikilos, karapat-dapat pa ba akong maging asawa mo? Kahit na si Song Yukshuan ang nasa puso mo, palagi mo pa rin akong inaasar. Babaero ka talaga. Mai, yung asawa mo pala, siya rin yung, ang amo mo, tiyo mo ako, ganitong malaking bagay, paano mo hindi sinabi sa akin? Sasabihin ko sa iyo, para maghintay ka, na sumipsip sa amin? Mai. Hindi, Mrs. Joe. Tiyo mo talaga ako. Tayo ay magkadugo. Magkadugo? Inampon ninyo ako dahil lang sa pera ng mga magulang ko. Sa bahay ninyo, araw-araw akong binubugbog at inaaway. Tira-tira lang ang kinakain ko. Kung hindi dahil sa lakas ko at kaya kong kumita, patay na ako sa inyo noon pa. Ganito ba kayo palagi kay Maymay? Mahal, ano man ang gusto mong gawin, nandito ako para sa iyo. Hindi. Ginoong Joe. Sa buong buhay ko, ayaw na kitang makita. At yung naiwan ng mga magulang kong ari-arian at pera, isoli ninyo lahat sa akin. Narinig mo ba? Ibalik mo lahat ng mana kay Maymay. Mula ngayon, huwag ka nang magpakita sa harap namin. Ngayon din, mawala ka sa paningin ko. Umalis ka na. Salamat. Ginoong Joe. Huwag kang kikilos. Hindi mo pa binabayaran ng pulseras. At, ang tungkol sa akin at kay Maymay, ang bagay na ito, kung maisipan mong ikwento, agad-agad kitang paparusahan. Umalis ka! Kung mas maaga sana nating inihayag ang ating relasyon, hindi sana nangyari ang ganitong sitwasyon ngayon. Hindi pwede yan. Paano kung inihayag natin, tapos hindi tayo naghiwalay agad? Sa ugali ni Song Yukshuan, na mainitin ang ulo, ako ang kawawa. Ang pagtatago ng relasyon ay nakakaiwas sa gulo. Sa tingin ko, mas maganda ito. Kung wala ng ibang bagay, trabaho muna ako. Amo Joe, naaalala mo pa ba yung aksidente mo 3 taon na ang nakalipas? Oh, May isang babae na dumaan ang sumagip sa'yo. tama. Siya ang aking tagapagligtas. Nahanap ko na siya. Si Shen Mai pala yun. Kapit lang! Malapit na ang ospital. Noon, para matigil ang pagpupursige ng lola ko na mag-asawa ako at para maiwasan ang mga babaeng palaging nakakulong sa akin, sinabi ko sa publiko na ang babaeng sumagip sa akin ang siyang minamahal ko. Siya lang ang pakakasalan ko. Hindi ko inakala na ngayon, siya na nga talaga ang aking asawa. Sa tingin ko, ito ay tadhana. Kayo po ni Mrs. ay talagang para sa isa't isa. Sige na, huwag ka nang magpanggap dito. Alis na tayo. Maghanda pa tayo ng ilang regalo. Bibigyan ko ulit ng sorpresa si Shen Mai. Hindi ko inaasahan na yung tiyuhin ni Shen Mai ay ganoon pala kawalang kwenta. Hindi ko alam kung siya, kaya ay isusumbong ako. Kayo po ngayon ang may bahay ng presidente. Yung prom din na yon, paano siya magkakalakas ng loob? Alam mo rin palang may asawa na si Shubay. Kahit wala ako sa kumpanya, alam ko ang mga bagay na ito. Ang pagiging may pamilya ni President Joe ay matagal nang hindi lihim. Ngayon, bilang lehitimong may bahay ng presidente, dapat ipaalam sa lahat. Mukhang hindi rin malinaw sa lahat kung sino talaga ang asawa ni Shubay. Tagapamahala naman ako sa Joe Corporation. Kung ipoproklama ang aking pagkakakilanlan, baka magdulot ito ng ilang hindi kinakailangang hinala at chismis. Kung malalaman ng mga empleyado, makakaabala lang yon sa trabaho ko, kaya mas mabuting huwag na lang sabihin. Alam ko. Kaya sa pribado, tatawagin pa rin kita na may bahay ng presidente. Mabuti naman at nakaunawa ka. Pero, kamakailan lang, si Shubay ay palaging malamig sa akin. Lahat yon ay dahil kay Shen Mai na yung matabang yon. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapalapit sa kanya. Alam kong si President Joe ay abala kamakailan sa
Sa tingin ko, maaari ninyong ipagpatuloy na pahintuin ang Pamilya Song sa likod na magpakita ng kaunting pagsisikap. Tama ka. Maaari kong gamitin ang pagkakataong ito. Bakit mo naisipang bigyan ako ng regalo? Nakita kong gusto mo. Magugustuhan mo kaya? Bakit bigla mo akong bibigyan ng singsing? Sinabi ko na ibibigay ko sa'yo ang singsing sa kasal natin. Ang taba-taba ko, malakas pa ang katawan ko. Sabi nila, prom di lang ako, hindi tulad ng isang babae. Naisip mo na ba na hindi talaga tayo bagay? Paano naman naging? Mas kaaya-aya ang medyo malaman, at ang lakas ng katawan ay tanda ng magandang kalusugan. At saka, ang puso ay mas mahalaga kaysa sa itsura. Tutulungan kitang isuot ito. Salamat, Joe Shubay. Pero ako, Asawa kita. Nararapat lang na isuot ko ito sa'yo. Ito ang nararapat. President Zhu. Ang proyektong matagal ninyong pinaplano ay may pag-asa na. Ayon sa kabilang panig, malapit nang magsimula ang construction team. Sige, aayusin ko na ito. Ang supplier na nakausap natin noon, napakamahal ng presyo. Palitan natin ng kumpanyang ito. Ako mismo ang pumili nito. Mas maaga ang delivery. 20% ang mura ng presyo. Gawan mo na ng draft ang letter of intent para sa partnership. Tagapamahala Song, yung profile ng supplier na ito parang hindi kumpleto. At saka yung presyo, parang masyadong mura para maging normal. Ano ba ang alam mo? Channel ito na irekomenda ng aming pamilyang Song. Anong problema ang pwedeng mangyari? tagapamahala Song. Hmm? Hindi kaya masyadong mababa ang presyong ito? Sa tingin ko, dapat pa rin nating suriing muli. Sinabi mismo ni Papa na walang problema, kaya siguradong ayos lang yan. Ikaw, galing ka sa probinsya. Ano ba ang alam mo, probinsyana? Bilisan mo. Ako ang bahala kung may mangyaring problema. Huwag mong galitin si tagapamahala Song. Presidente Joe, tumawag si tagapamahala Lee mula sa Hong Yuan Construction. Napakasungit ng tono niya. Tinanong niya kung bakit daw namin nang walang paalam, biglang pinalitan ng supplier. At saka yung mga sample na ipinadala, may sira lahat. Paano nangyari ito? Supply ng produkto. Palaging project department ang may hawak. Sino ang pumayag na palitan ang supplier? Si Manager Song. Sabi niya, mas maganda ang pinagkukunan ng pamilya Song. Balita ko, si Manager Song ang pumalit na supplier ay may problema. Partner, baka itigil na ang investment. Nako, may problema na. Kung mabibigo ang proyekto, malulugi ang kumpanya ng ilang bilyon. Ganun karami ang kailangang bayaran? Oo nga. Napakahalaga ng proyektong ito. Talagang kinakabahan ako pagkatapos magkaproblema. Malaki ang mawawala sa kumpanya. Magkakaroon ng malawakang tanggalan. Siya siguradong nababahala siya ngayon? Ngayong may problema ang proyekto, kailangan ng pulong para pag-usapan ang susunod na gagawin. Chubay, hinahanap mo ako? Ang supplier na pinalitan mo ay malapit na nakaugnay sa Pamilya Song. Ano ba talaga ang layunin mo? Pinlano na ba to ng Pamilya Song noon pa? Ako, hindi ko ito ginawa para sa sarili ko. Shubay, lahat ng ginawa ko para lang matulungan ka. Gusto ko lang maintindihan mo. Ako ang pinakakarapat dapat na makasama mo. Kung sino ang makakasama mo, hindi yan ikaw ang magdedesisyon. Dati, itinuring lang kita bilang kapatid ng kaibigan ng pamilya. Ngayon, ikaw ay tagapamahala ng departamento ng kumpanya. Ang ibang relasyon? Wala yan. Ang bagay na ito, si Shen Mai ba ang may kagagawan sa likod? Song Yuxuan, wala kang kinalaman sa ibang bagay. Ang dapat mong isipin ngayon ay kung paano magmumungkahi ng solusyon. Kung paano pananagutan ng responsibilidad sa aksidenteng ito. Ako, Wala akong maisip na paraan. Kayo, mga iba? Tungkol sa krisis ng proyektong ito, mayroon ba kayong mungkahi? May ideya ako. Ikaw na nagtatrabaho lang sa mabibigat. Anong alam mo sa proyekto? Huwag kang pupunta kay Amo Chow para magpahiya. Tama. Kahit gaano mo pa kamahal si Amo Chow, hindi mo kailangang magmadaling mapahiya. Ganun ba? Sabihin mo nga.
Ito ang simpleng alternatibong plano na ginawa ko. Pwede niyo pong tingnan. Alam mo ang mga negosyong ito. Sa loob ng 3 taon, kahit nasa logistics lang ang trabaho ko. Pero ang kakayahan ko sa negosyo hindi naman bumaba. Maganda ang pagkakagawa sa planong ito. Napakaganda. Talagang nailigtas nito ang kumpanya sa isang napakadelikadong sitwasyon. Mabuti naman kung nakatulong ako. Shenmai, alam mo pala talaga ang ginagawa mo. Ang galing mo. Sobra naman ang papuri niyo. Huwag kang magpaka-modesty. Maganda talaga ang ginawa mo. Nasaan na si Manager Sung? Maaga pa lang, umalis na siya. Siguro nahihiya na siyang magpakita. Takot siyang pagbuntungan ni Boss Zhao. Matagal na si Manager Sung sa posisyong ito. Pero ang tagal na niya dito. Wala namang naipakita na magandang resulta. Ngayon pa nga, muntik na niyang maging sanhi ng malaking pagkalugi sa kumpanya. Hindi talaga siya bagay na maging manager. Mas bagay pa si Shenmai kaysa sa kanya. Hoy, nandito si Boss Zhao. Konting ingat sa pagsasalita. Magkaibigan ng pamilya Zhu at Song sa loob ng ilang henerasyon. Malalim ang pagkakaibigan ng lola ko at ng matandang babae ng pamilya Song. Bigyan pa natin si Song Yuxuan ng konting puwang. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Song Yuxuan ng walang pahintulot ang company seal na nagresulta sa malaking pagkakamali. Nagpasya ang kumpanya na baguhin ang kanyang sahod, ibaba ang kanyang posisyon. Malaki talaga ang nagawang problema ni Song Yuxuan. Paabisuhan ang human resources. Maghanap ng bagong kandidato para sa manager. Salamat kay Shenmai. Mabilis siyang kumilos. Sa tingin ko, kaya niyang gampanan ang trabaho bilang manager. Tama. Mahusay si Shenmai sa trabaho at mabilis umaksyon. Pasado siya sa lahat ng requirements. Sang-ayon kami. Suportado ko siya. Desisyon na ito. Parang hindi ito angkop. Hindi pa ako masyadong pamilyar sa negosyo. Hindi ko pa kayang gampanan. Pwede kang matuto. At kitang-kita ng lahat ang kakayahan mo. Naniniwala ako na pagkatapos ng ilang panahon, mas magiging mahusay ka. Pero 60,000 piso ang sahod. Ano? 60,000? Kung ayaw mo, wag na lang. Gusto ko. Ginoong Joe, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi ko bibiguin ang inyong tiwala. congratulations. Mahirap ang araw ninyo ngayon. Ligtas tayong nakalampas sa krisis na ito. Ako ang bahala sa party mamayang gabi. Sige, salamat Ginoong Joe. May. Narinig ko na sasama ka kay Shubay sa party? Isuot mo ang hikaw na ito. Hindi ko pwedeng tanggapin. Ang layo mo naman sa akin. Narinig ko na. Nasolve mo ang malaking problema ng kumpanya ngayong araw. At saka, ngayon, ikaw na ang bagong may bahay ng pamilya Joe. Dapat may ilang magagandang alahas ka. Ito ay munting pasasalamat mula sa akin. Anong inuman ang pinagsasasabi mo? Shenmai, Zhou Xubay. Ngayon ko lang nalaman na ang ganda pala ng katawan mo. Mahal, kanina, nung hinaharap mo ang problema, ang galing-galing mo, Talaga? Gaano kagaling? Bakit ka kagabi ay uminom ng napakarami? Zhou Shubay. Joe Shubay, may gusto ka naman palang iba. Paano ba ako napasubo? Na makasama siya? ang style nito, hindi naman ito kay Shenmai. Kanino kaya ito? Bakit kaya nandito? Kumusta? Ano yon? Amos Ho, Nag-schedule ka na. ng isang buwang business trip abroad. Kasama ba ang misis? Huwag mo na siyang isama. Kakaka-promote lang sa kanya. Kailangan pa niyang masanay. Tagapamahala Shen, isang buwan ka nang nakaupo sa pwestong ito. Okay naman ba? Za, iniutos sa akin ni Amo Joe na kung may hindi ka gusto, pwede kang lumapit sa akin para ayusin. Maganda naman. Ito, kumpleto naman ang mga kailangan dito. Sige, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin.
Bakit bigla akong nasusuka? Tingnan ko ang oras. Sa panahon na yon siguro. Baka naman. Buntis nga ako? Tingnan ko ang oras. Matapos yung gabing lasing ako. Kung si Joe Shubay ay malaman na buntis ako sa kanya, papayagan niya sigurong, manatili ang batang ito, Tagapamahala, Shen. Bumalik na si President Show mula sa business trip. Pinapatawag ka niya. Ang bilis ng pagbalik niya. Kailangan din niyang malaman na buntis ako. Mr. Joe, may ipag-uutos po ba kayo? Kailangan bang may utos para tawagin kita? Sa bagong posisyon mo, nakakasanay ka na ba? Oo, nakakasanay na. Ayon sa secretary, ang mga dokumentong ito, ikaw ang nag-asikaso ng umagang ito? Oh, Huwag kang tumayo diyan. Umupo ka na. Hindi ko talaga inaasahan. Magaling ka palang gumanito. Joe Shubay, may itatanong ako sa'yo. Maaari mo bang sagutin ng totoo? Tanong mo, Kunwari, nagkaanak ka, pero ang ina ng bata, hindi ang taong pinakamahal mo. Tatanggapin mo ba ang batang iyon? hindi talaga. Ang anak ko, dapat galing sa taong pinakamahal ko. Nagbibiro lang ako. Paano kung meron? Walang ganyang paano kung... Kung sakaling mangyari iyon, hindi dapat ipanganak ang bata. Alam ko naman na talaga magpapakasal siya kay Song Yuxuan. Bakit ko pa iniisip na papayag siyang panatilihin ang anak ko? Ikaw, bakit mo bigla yan na itanong? Wala lang. Kakagaling mo lang sa business trip. Kung wala ka ng ibang sasabihin, asikasuhin mo na muna ang trabaho mo. Meron nga akong isang bagay. Nalasing ako noong nakaraang buwan. Maraming bagay ang hindi ko na maalala. Noong gabing iyon, hindi ba kita naistorbo? Siya, wala ka talagang maalala? Nitong mga nakaraang araw, sinasadyang iniiwasan mo ako dahil ba sa nangyari noong gabing iyon. May nagawa ba ako? Ang nangyari noong gabi ng victory party, wala ka bang kahit anong alaala? Mukhang wala siyang kaalam-alam. Ako pala, yung nasa kwarto niya noon. Sa'yo ba ito? Hindi. Hindi sa akin. Basta hindi ko sasabihin, ligtas ang bata. Noong gabing iyon, yung nasa kwarto ko hindi ikaw. Lasing ako noon, kaya maaga akong umuwi. May iba pa bang pumasok sa kwarto mo? May nangyari ba? Itong hikaw na to, saan mo nakita? Wala. Nakita ko lang sa daan. May gagawin pa ako. Sa bahay na lang tayo magkita mamaya. Nawawala nga ang isa sa mga hikaw na ito. Talaga nga wala talaga siyang naaalala. Anak, ipagtatanggol ka talaga ni Mama. Kapag natapos na ni Mama ang proseso ng diborsiyo, isusundo na kita. Tayong dalawa mabubuhay ng maayos. Mr. Joe, hinahanap ninyo ako? Noong gabi ng victory party may pumasok sa kwarto ko. Hanapin mo para sa akin ang taong iyon. Anong tao? Alam ninyo kung sino? Alam ko, kailangan mo pang imbestigahan? Ang ibig ninyong sabihin ay, may ibang tao noong gabing iyon? Lasing ako noon. Baka may nagplano noon sa akin. Isang buwan na ang nakalipas. Kung buntis ang taong ito at dumating dito. Hindi ko talaga papayagan na mangyari ang ganitong bagay. Gagawin ko ang lahat para imbestigahan. Siguradong mahahanap ko siya at maayos na malulutas. Hoy, sandali. May isa pang bagay. Ang bagay na ito. Huwag muna malaman ni Shen Mai. Hindi magtatagal ang pagtatago ng ganitong bagay. Malalaman din niya sa dakong huli pagdating ng panahong iyon. Baka mas lalo pang makaapekto sa relasyon ninyo. Hanapin muna natin ang babaeng ito at ayusin ng maayos. Para wala ng problema sa hinaharap. Pagkatapos, ako mismo ang makikipag-usap sa kanya at magpapaliwanag ng malinaw. See you na. Manager Senator. Alam mo ba, sino ang pinakasalan ni Boss Zhou? Sino ba yon? Hindi ko masyadong alam yan. Pero sa pagkakaalam ko, sa paligid ni Boss Zhou,
Ang babaeng madalas na sumusulpot ay kayo po. At saka, nabanggit nyo ang pangalan ng asawa nyo at kapareho ng pangalan ni Boss So. Pwede bang sabihin nyo sa akin ng palihim? Pangako, hindi ko sasabihin kanino man. Mga sabi-sabi lang yon. Gusto ko lang ngayong gawin ang trabaho ko. Sige, mauna na ako sa trabaho ko. May mga taong ang masamang ugali ay hindi talaga mababago. Sa harap, nagpapakita ng kabanalan, pero sa totoo lang, kung hindi makipag-flirt sa may asawang lalaki sa isang araw, hindi sila mapakali. Ako ba ang sinasabi mo? Ang bilis mo namang mag-akma sa sarili mo. Bago pa man ito, ang totoong pagkatao mo, baka mahayag na. Shubay, pakinggan mo muna ako. Si Shen Mai kasi, Paninirang puri sa katrabaho, pagkakalat ng masasamang usapan. Magbitiw ka na lang ng kusa. Subay, Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Trabaho muna ako. Pumunta ka sa opisina ko mamaya. Ipasa mo ang quarterly summary. Si. Shubay, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Bitawan mo ako. Sandali. Tumayo ka. Hanggang dito na lang muna ngayon. Umuwi ka na at magtrabaho. Subay, alam kong may pagmamahal ka pa rin sa akin. Ano? Nakita mo na ba ng malinaw? Nakita ko na. Kasing tulad nung binigay ninyo sa akin, magkamukhang magkamukha. Imbestigahan mo agad si Song Yuksuan. Opo. Sigurado ka na ba? Yung babae sa kwarto ko nung gabing iyon. Siya nga. Tugma ang hikaw. Malamang siya nga. Maliban sa taong mahal ko, hindi ko papayagan ang kahit na sinong babae na magdalang tao ng anak ko. Yung sa ospital, naayos na ba ang lahat? Naayos na po ang lahat. Kapag napatunayang buntis siya, agad nating aaksyonan. Sino yan? Ginoong Chow. Walang tao sa labas. Ito ang file ni Shen Mai. Narinig niya. Ginoong Chow, ano ang gagawin natin? Huwag kang magpanik. Una muna natin ang mahalagang bagay. Pagkatapos, maghanap tayo ng pagkakataon para magpaliwanag sa kanya. Anong kasalanan ang ginawa mo? Nagkakaganito ka sa takot? Hindi ko kayang maging katulad mo. Magkaiba ang mukha sa harap at likod ng tao. At ipinagmamalaki mo pa. Ikaw? Wala akong masasabi sa katulad mo. Yang hikaw mo. Hindi mo pa nakikita to, di ba? Ito ay espesyal na idinisenyo. Isa lang to sa buong lungsod A. Binigay sa akin ni Lola ang hikaw na yan. Palagi siyang mapagbigay sa akin. Eh di peke ang suot niya. Sa tingin mo ba, dahil naging tagapamahala ka na, titingala na sa'yo si Shubay at makakaya mo nang tumalon mula sa kangkungan papunta sa sanga? Hindi ba dapat nag-empake ka na? At umalis na? Mukhang madidismaya ka. Hindi lang hindi ako pinaalis ni Shubay. Sinadyang pinapunta pa ako sa opisina niya. Pinapunta ka niya sa opisina? Sayang, wala kang pakialam. Tama ang hikaw. Siguro, siya nga, kapag napatunayang buntis siya, agad na alisin. Hindi basta-basta mag-aakala si Shubay na si Song Yushuan ang babae nung gabing iyon dahil lang sa pareho kaming hikaw. Hindi niya basta-basta ipagpapalagay na si Song Yushuan ang babae nung gabing iyon. Shubay, may kailangan ka ba sa akin? Ang hikaw na ito, naiwan mo sa akin. Nung gabing iyon, 1 buwan na ang nakalipas, ikaw ba ang pumasok sa kwarto ko?
Dati, pinapaalis niya ako. Ngayon, bigla siyang nagbago ng ugali. At ngayon, ang bait-bait niya sa akin. Baka naman dahil lang ito sa hikaw na ito? Pwede kang lumapit para mas matingnan mo. Mukhang hindi niya talaga alam kung sino ang babae nung gabing iyon. Dahil pareho ang hikaw na suot ko, akala niya ako iyon. Ang hikaw na ito, talagang akin ito. Nung gabing iyon, ang pumasok sa kwarto mo ay talagang ako. Sigurado ka bang ikaw talaga? Siguradong sigurado. Ako talaga. Ang tapang mo naman, nakapagnakaw ka pa ng gamit ko. Ipag-utos mo, i-blacklist ng tuluyan ng pamilya Song. Hindi ako yon, Shubay. Yung tao nung gabing yon, hindi ako. Sandali, Maniwala ka sa akin. Talagang hindi ako. Yung hikaw na yon, hindi sa akin. Meron akong isang pares. Tingnan mo. puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig mo. At ginagago mo pa ako. Umalis ka na ngayon din. Shubay, alam kong nagkamali ako. Hindi na ako uulit, pangako. Umalis ka. Ngayon, nalinaw na ang lahat. Itong hikaw na ito, naiwan mo sa akin. Ganito ba talaga? Nung gabing yon, ikaw talaga. Bakit hindi mo sinabi? Nung gabing yon, lasing na kaming dalawa. Kaya wala masyadong naaalala. Pero nung panahong yon, nang ipakita ko ito at tinanong kita, bakit mo sinabing hindi sa iyo? Itong pares ng hikaw na bigay ni Lola, hindi ko madalas isuot. At sa kumpanya, at may nakita akong iba na may suot na halos kapareho. Akala ko pareho lang ang itsura. Totoo ang sinasabi mo. Zo Shubay, legal na mag-asawa tayo. Kung may mangyari man, hindi ba't natural lang yon? O baka naman, sanay ka na sa nangyayari tuwing gabi? Masaya ako, sa totoo lang. Ikaw yung nandun nung gabing yon. Oo, mag-asawa na tayo. Pero pagkatapos nating ikasal, palagi mo akong iniiwasan. Joe Shubay, kung sa puso mo, wala si Song Yukshuan at hindi mo naisip na itapon ang batang to, napakaganda sana. Mai. Sina, oras ng trabaho ngayon. Pag-uusapan natin to mamayang gabi pag uwi. Sige, usapan na yan. Hihintayin kita. Presidente Joe, nandito po ako para magbigay ng mga dokumento kay tagapamahala Shen. Nandito po ako para magpalit ng tubig sa dispenser. Ano ang narinig ninyo? Kami, hindi pa namin masyadong napakinggan. Hindi, mali. Kakarating lang po namin. Wala po kaming narinig. May nagpalit na ng tubig. Huwag na kayong mag-abala. Tagapamahala Shen, nag-aaway po ba kayo ni Presidente Joe? Kasi nakita namin, kanina lang ni Presidente Joe, dinala kayo sa opisina. Kung may kailangan po kayong tulong na kaya naming gawin, sabihin nyo lang po. Wala yon. Huwag kayong mag-imbento. Hindi kami mag-iimbento. Sa tingin ko si Amo Joe at si tagapamahala Shen ay may espesyal na relasyon. Bakit mo nasabi? Isipin mo, lagi nilang sinasabi na si Song Yushen ang importante kay Amo Joe. Pero noong nandito si Song Yushen, hindi naman siya, kasing alaga ni Amo Joe kay tagapamahala Shen. Alam mo ba, yung asawa ni Amo Joe na hindi pa nakikita, yung misis niya, baka si Shen Mai yun. Tama na, nag-iisip ka lang ng masyado. Umuwi ka na. Baka si Shen Mai nga ang babaeng pinakasalan ni Shubay. Kaya pala ganun na lang kabrutal si Shubay sa akin. Kailangan kong mag-isip ng paraan para tuluyan siyang mawala sa kumpanya. Sa wakas, uwian na. Taba-taba! Ano ba talaga ang relasyon mo kay Shubay? Dapat kay Shubay mismo mo itanong yan. Tinatanong kita para bigyan kita ng pagkakataon. Malalim ang samahan namin ni Shubay. Ayokong masira ito dahil sa isang katulad mo. Yan ba ang sinabi sa'yo ni Shubay? Kailangan mo lang sagutin kung oo o hindi. Paano kung aminin kung oo? Walang hiya ka?
Song Yuxuan, huwag kang magmalabis. Ang galing mong magkunwari. Alam mo namang ako lang ang nasa puso ni Shubay. Ako lang. Pero pinipilit mo pa ring lumapit sa kanya ng paulit-ulit. Lumapit sa kanya. Ano ba talaga ang gusto mo? Bago ka umalis sa tabi niya? Kasal kami ngayon, ayon sa batas. Kapag nakuha ko na ang divorce papers, aalis ako para sa'yo. Sandali? Hindi mo ba gustong samantalahin ito para mahalin ka ni Shubay at maging permanente kang Mrs. Joe? Shenmai, ang lalim ng mga plano mo. Isang lalaki lang yan? Hindi mo kailangang ganyan. Kung wala ka ng ibang sasabihin, umuwi ka na. Ang sakit ng braso ko. Kumusta ka? Hindi ko siya tinulak. Shubay, sobrang sakit. Tiisin mo muna. Dadalhin kita sa ospital agad. Gumagaling ka na ba? Ang kamay ko. Hindi na gumagalaw ang kamay ko. Hindi kaya ako maging walang kwenta pagkatapos nito? Kung ganito, ano pa ang saysay ng buhay ko? Gagaling yan. Pagkatapos ng operasyon at maayos ang buto, unti-unting gagaling. Kahit maayos, hindi na magiging tulad ng dati. Hanggang sa dulo, aako sa bagay na ito. Shubay, kasalanan niya. Kasalanan niya. Siya ang nagtulak sa akin. Kung hindi ako magiging ganito. Miss Song, hindi kita itinulak. Kung paano ka nahulog, alam mo sa sarili mo. Hindi mo ako itinulak? E di, sinadya kong mahulog? Gagamitin ko ang sugat ko para pagbintangan ka? Hindi gagawa ng ganyan si Shenmai. Nakita mo ba mismo na siya ang nagtulak sa akin? Shubay, ganito na ang lagay ko. Siya pa rin ang kakampihan mo? Shenmai, nasugatan siya. Mag-sorry ka na. Talagang hindi ko siya itinulak. Hindi ka naniniwala sa akin? Nabali ang kamay niya. Ano naman ang kinalaman ko doon? Ginawa niya yon. Gumawa siya ng paraan para lang. Shenmai, Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Hindi ko siya itinulak. Hindi ako magsasorry. Shubay, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwanang mag-isa. Ang sakit ng kamay ko. kasalanan ni Shenmai ito. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Huwag mo na lang sisingilin pa ng pananagutan. Kung ganoon ang sinabi mo, susundin ko na lang. Shenmai, anong karapatan mo para makipag-agawan sa akin? Alam na alam mo na si Song Yuxuan ang nasa puso niya. Bakit ka pa nag-iisip ng imposible? Oo nga. Galing lang ako sa probinsya. Tapos ang taba-taba ko pa. Si Zhou Shubay ay siguradong pipiliin si Song Yuxuan. Para sa anak, kailangan kong umalis dito. Saan ka pupunta? Alis ako dito. Galit ka pa rin ba sa nangyari noon? Yung kay Song Yuxuan, naayos ko na. Zhou Shubay, hiwalayan na natin. Bakit bigla mong sinabi to? Sa tingin mo ba, itong pagsasama natin ay may saysay pang ipagpatuloy? Shenmai, huwag kang magtampo. Zhou Shubay, mabuti kang tao? Pero ang isang pagsasamang walang tiwala ay parang tinik na hindi ko na talaga kayang tiisin. Gusto kong mag-isa muna. Alis muna ako. Tagapamahala Shen. Anong nangyari kay Presidente Joe? Naalala ko, nung unang pumasok si Shenmai sa kumpanya, hindi ka kampante sa kanya. Pinapunta kita sa ilang nakatagong lugar para mag-install ng CCTV, di ba? Opo, may record araw-araw ang monitoring room. Mabuti. Kunin mo yung footage mula sa CCTV para makita natin kung paano talaga siya nahulog. Sipo. Ginoong Joe, nakuha ko ang footage noong panahong iyon. Ipinapakita ng footage na nang pumasok kayo, wala namang ginawang matinding pagtulak si Ginang. Si Song Yuxuan mismo ang sinadyang hulog ng paurong. Nagkamali ako kay Shenmai. Ginoong Joe, hindi ako nakikialam, pero malinaw na ito ay isang planong sinadya ni Song Yuxuan para makuha ang simpatiya ninyo
hindi inaasahang nabali ang braso niya. Gamit ang dahilan ng pagkakasugatan, pinapaalis niya si Ginang. 2 ibon, 1 bato. Bakit naman kayo naniwala? Saan po kayo pupunta? Hahanapin ko si Shen Mai para humingi ng tawad. Kakasabi lang sa akin, aalis na siya sa kumpanya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kayo po ang nagpaalis sa kanya. Ngayon lang kayo nagmadali. Shen Mai, vai. Joe Shubay, anong gusto mo? Saan ka pupunta? Uuwi na ako sa amin. Naipasa ko na ang resignation letter. Hindi ko inaprubahan ang resignation mo. Ikaw pa rin ay empleyado ng kumpanya. Kung aalis ka ng walang pahintulot, kailangan mong magbayad ng 20 milyon bilang penalty. 20 milyon? Nang pirmahan mo ang kontrata, malinaw na nakasulat sa kasunduan. Sa kasalukuyang estado ng iyong pananalapi, malamang hindi mo kayang magbayad. Ikaw? Kaya sumama ka na lang sa akin pauwi. Ikaw? Bakit ngayon ko lang nalaman na ganito pala si Joe Shubay? Napakawalang hiya. Pero, hindi ba dapat gusto niyang makipaghiwalay sa akin para pakasalan ng minamahal niya? Ang datos na ito, kailangan itong i-double check. Sino ba to? Paano siya nakapasok? Hinahanap mo ako? Sa pagkakaalam ko, wala ka ng anuman ngayon. Tama. Basta, tulungan mo ako na alisin si Shen Mai. Ang pera sa card na ito ay mapupunta na lahat sa'yo. Huwag kang mag-alala kung may mangyari. Sisiguraduhin kong ligtas ka. Paano ka nakapasok dito? Hindi ito lugar para sa'yo. Ngayon, wala na akong mapupuntahan. Ikaw ang may kasalanan. Nawalan ako ng lahat. Nasira ang buhay ko. Ngayon, wala na akong matitirhan. Lahat dahil sa'yo. Mai, ingat. Tumigil ka. Huwag kang lalapit. Sasaksakin kita. Iyo, ilapag mo yung kutsilyo. Pag-usapan natin ang lahat. Anong pag-uusapan? Ngayon, babayaran mo ang buhay. Kapag namatay ka na lang, saka ko makukuha ang pera ni Song Yuxuan. At makakatakas na ako. Shen Mai, ingat. Mai, hindi ko inakala na ngayon, si Song Yuxuan naman ang may kagagawan. Ngayon, hindi mo na siguro ako masasangkot. Sa pananakit sa taong pinakamamahal mo sa puso, di ba? Kailan naging taong pinakamamahal ko sa puso si Song Yuxuan? Hindi ba siya ang taong pinakamamahal mo sa puso? Joe, ang taong nasa puso niya. Kayo po palagi. Ako pala? Mai, ikaw lang ang nasa puso ko palagi. 3 taon na ang nakalipas. Nailigtas mo si Joe sa aksidente. Simula noon, hindi ka niya makalimutan. Nitong mga nakaraang taon, ang taong palaging binabanggit niya sa labas, kayo po palagi. Nagkaintindihan lang tayo. Pagkatapos nating ikasal, napakalamig mo sa akin. Dahil akala mo, may gusto ako kay Song Yuxuan. Sino ba ang may kasalanan? Ang lapit-lapit mo? Kay Song Yuxuan? Tuwing lumalapit siya sa akin, lumalayo ako. Sige na, ako ang nagkamali. Yun nga pala, ngayong naayos na ang pagkakaintindihan, sa tingin ko, sa hinaharap, maiiwasan na natin ang ganitong sitwasyon. Sa palagay ko, dapat na nating ipakilala ang relasyon natin. Sa annual party makalipas ang 2 araw, ipapakilala ko ang tunay mong pagkatao. Huwag kang mag-alala. Kung si Song Yuxuan ay maglakas loob na guluhin ka, hindi ko siya palalampasin. Sa tamang panahon, aanyayahan ko rin siya na dumalo sa iyong pagtitipon. Pero kailangan mong makipagtulungan sa akin. Shubay, ikaw ba ay sinadya kang pumunta para hanapin ako? Kumusta ang kamay mo? Gumagaling na ba ang sugat? Halos magaling na, kaya nagmadali akong bumalik sa trabaho. Ayokong maging pabigat sa kumpanya. Noon, napagdaanan mo ang napakaraming hirap. Kasalanan ko, lahat iyon. Sinabi mong pananagutan mo ito. Paano mo ito pananagutan?
Ang pagpunta ko rito ngayon para lang ba ito? Makalipas ang ilang araw ay may taunang salo-salo ng kumpanya. Dapat ka ring dumalo. May inihanda ako na isang malaking regalo para sa iyo. Anong malaking regalo? Ang pagmamahal mo sa akin sa mga nakaraang taon, hindi ko naman ito hindi napapansin. Pagkatapos ng napakaraming nangyari, napagtanto kong ikaw ay napakahalaga sa akin. Totoo ba ang sinasabi mo? Kaya, bala kong sa darating na taunang salo-salo ng kumpanya, mag-propose sa'yo. Shubay, totoo ba ang sinasabi mo? Kailan pa kita nagsinungaling? Magpahinga kang mabuti. Magkita tayo bukas. Sana ay magkaroon ka ng napakagandang kondisyon ng isip. Huwag kang mag-alala. Tiyak na pupunta ako. Ang pagtitiis ko sa sugat na ito, sulit na sulit talaga. Totoo po ba ang sinasabi ninyo? Ngayon, sa harap ng lahat, si Amo Joe ay magpo-propose sa inyo. Siyempre naman, ito ay si Shubay ang mismong nagsabi sa akin. Matagal nang itinago ni Amo Joe. Sa wakas ay ilalantad na ang pagkakakilanlan ng misis. Congratulations po. Subay, Ang sorpresa kong inihanda para sa iyo, malapit nang dumating. ito na ba ang proposal? Hindi ko inaasahan. Si Shen Mai, na hindi masyadong nag-aayos, kapag nag-ayos lang ng kaunti, napakaganda pala. Mga ginang at ginoo, sa masayang okasyong ito ngayon, may isa akong pribadong bagay na nais kong ipahayag. Talagang hindi ko alam. Bakit ka naman biglang sumulpot? Pero kahit anong gawin mo, wala ring mangyayari. Ang susunod, ang magiging sentro ng atensyon ng lahat, ay ako lang. Mga ginang at ginoo, ito ang aking asawa. Si Shen Mai. Kumusta po kayong lahat? Tagapamahala, Shen. Kaya pala ikaw pala, ang asawa ni Amo Joe. Noon ay ayaw kong maging publiko, kaya pinili kong maging simple lang. Subay, hindi ba't sinabi mong magpapakasal ka sa akin? Ikaw at si Shen Mai, hindi ba't hiwalay na kayo? Bakit kami maghihiwalay? Dahil ilang beses kang nagpabayad ng tao para siraan siya, para iwan ko siya. Wala akong ginawa. Shubay, kahapon sinabi mo na magpapakasal ka sa akin. Baka naman, sinadya mo bang lokohin ako para pumunta rito? Kung hindi ko sinabi iyon, pupunta ka ba? Kaya kitang pinatawag ngayon ay para ibunyag sa harap ng lahat ang pangit mong mukha. Maniwala ka sa akin, hindi ko ginawa ang mga iyon. Plano niya lang ang lahat. Tama na, nasa presinto na ngayon ang tiyuhin ni Shen Mai. Kumpleto ang ebidensya sa pagitan ninyong dalawa. Kailangan bang tawagin ko siya para harapin ka? Kaya pala ang tiyuhin ni Shen Mai ay walang anumang balita. Ah, sa wakas, inamin mo na ang mga karumal-dumal mong ginawa. Song Yugsuan, ganito ka pala. Talagang hindi mo malalaman ang nasa puso ng isang tao. Napakasama mo naman. Inaamin ko, nagkamali ako. Pero Shubay, ang nararamdaman ko para sa'yo ay tunay. Matagal ko nang sinabi, tinuring kitang kapatid. Ang taong gusto ko ay si Shen Mai, at hindi ikaw. Napakarami kong ginawa para sa'yo. Si Shen Mai ay isa lamang matabang babae mula sa probinsya. Saan siya nakahihigit sa akin? Paano siya magiging karapat-dapat sa'yo? Hindi ko pinapansin ang kanyang hitsura, maging ang pinagmulan o ang anyo. Hindi ko iyon pinapansin. Ang gusto ko ay ang kanyang pagkatao. Sa paningin ko, ang bawat kanyang pagkukulang at maliit na depekto ay kanyang mga magagandang katangian. Shen Mai, bakit napakaswerte mo? Dahil lahat sa'yo, inagaw mo ang bagay na pinakagusto ko. Song Yuxuan, ayaw mo talagang magbago. Dahil sa ating mahabang pagkakaibigan, nais kong bigyan ka ng konting respeto, pero wala kang pagbabago. Huwag mong sisihin kung ano man ang gawin ko. Anong gagawin mo? Ipagbigay alam ang utos ko. Mula ngayon, puputulin ang lahat ng ugnayan ng Joe at Song sa negosyo. Shubay, nagkamali ako. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Ilabas siya. Hindi, Shubay, nagkamali ako. Hihingi ako ng tawad kay Shen Mai. Huwag mo akong ganyanin. Pasensya na sa inyong lahat sa araw na ito. Pagkatapos ng annual party, bibigyan ko kayo ng 2 araw na bakasyon. May isang bagay ako na hindi pa nasasabi sa'yo. Ako ay nagdadalang tao ng iyong anak. Ako! Magiging ama na ako!